May LTO hotline para sa traffic violations at online scams. Ating aalamin kasama si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Asek Mendoza, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Nina. Magandang tanghali, Yusek Gutierrez. Hello, sir. Asek, pwede po ba namin malaman ang dahilan sa likod ng paglulunsad ng Land Transportation Office ng hotline na nakatalaga para sa online scams at traffic violations, sir? Opo, initially po to bilang response po namin dito sa utos ng ating Pangulo na ipagbawal na po itong ating no wangwang, no blinker lights, no? So gusto natin invite yung ating mga citizenry na gamitin itong hotline number para i-report sa amin yung mga nakita po nilang mga gumagamit pa rin ng wangwang, gumagamit pa rin ng blinker lights para mapa-show cause order po natin, no? Pero nung nalaman po natin na meron itong mga cyber messages, mga text messages na natatanggap ng ating publiko tungkol sa alleged mga violations, no, pagsisingil ng mga fines ng LTO, no. So ginamit na rin natin itong hotline number for all kinds of complaints ng ating citizenry para mapalapit ang LTO sa ating mga kababayan na may reklamo, may problema, may concern sa LTO at yung mga traffic violations na nakikita nila. So mas mapalakas, mapalawak ng LTO yung pagpapatupad ng mga batas ng daan, no, rules of the road. Pati itong utos ng ating presidente nga para madiinan namin yung no wangwang policy. Asek Mendoza, clarify ko lang po, no, pag sinasabi niyong online scams, yun nga sabi niyo mga messages. To clarify, ito'y patukoy pa rin po sa mga concerns po related to LTO, tama po ba? Opo, meron kasi mga nagbigay alam sa akin, no, na may mga text sila natatanggap na kunwari meron silang mga traffic violation na sinasabi pwede nila bayaran through that site, no. In fact, may mga tao na nakatanggap ng messages na to na hindi man lang motor vehicle owner or license holder, so very random yung pagpapadala ng message na ganito. So binabuti po namin na maglabas ng hotline number so we can address it, mapaimbestiga po natin with the help of our friends sa PNP, the ICT, para mapahinto itong mga the use of the cyber world, no, para makapagdikom ng pera illegally at sa ating publiko. Sir, ano nga po itong hotline po uli na inyong inilunsad? Opo, ito po yun, no? It's 0929 292-0865, no? Ito didikit ho natin sa mga jeep, sa mga pampublikong sasakyan, public places, no? Para mapalawak po natin yung interaction namin sa citizenry, no? Sa mga complaints. Pwede nila i-Viber kung meron silang napicturan o kung hindi man video shot, no? Pwede po nila padala sa Viber namin. Yung QR code po yan, pag in-scan nila yung QR code, lalabas po yung Viber page po ng LTO. Okay. So ulitin ko lang po, no, 0929-292-0865 ang inyong hotline number. Alright. 24/7 po ha? 24/7 po yan. Pero ito tayong tao nag-man ng phone 24/7. Alright. Sir, can you give us an example, no? Ito pong modus nitong mga nagte-text kasi mismong ako, may mga kakilala na nakakatanggap nga na kesyo raw meron silang traffic violation tapos may babayaran. So ano po ba yung itsura nito? How do they sound like at saan kapag babayaran? Opo, meron silang link eh. Ang pinakita po sa akin, meron silang link pag clinic mo, tapos pwede ka magpadala through electronic payment, no, to the various modes, GCash, bangko, no. Kaya yung mga bangko yata nag-deny na rin na meron ganung klaseng link up, no. So, yun ang nakita namin na panlolokong ginagawa ng mga cyber pages na to. So talagang dapat, no, Yusek Barge, kahit na anong link, Correct. hindi mo pwedeng pindutin. Or kasi yung nagte-text rin po ay isang number na hindi mo rin kilala. So ang LTO po ba nagte-text sa sa mga taong sa atin or hindi? Hindi po. Hindi Wala po po kami kayong nagte-text ganon. ng random.
Hindi ho, Opo. if ever, dito lang sa hotline number namin, no, we are starting to text back, reply back. No? But other than that, hindi ho kami naglalabas po ng text messages, especially for traffic violations. Okay, so hindi po magte-text sa atin ang Ang LTO. Opo, Alright. opo, hindi po natin gagawin yan. Okay. Ano-ano naman po yung scopes and limitations ng pagre-report naman ng mga traffic violations sa inyong hotline? Lahat po yan, no? Pwede nila i-report po namin from road rage incidents to actual accidents through yung anti-wangwang po natin, no? Kung meron silang nakitang mga sasakyan na may blinker lights na ginagamit, wala namang emergency, picturean lang po nila yan, tapos padala ho sa amin para ma-showcase po natin. So it's a wide array, no, of violations, pagbabagal yung aming proseso, may mga district offices ho kami na hindi lang may problema sa pag-issue ng lisensya o plaka, ipagbigay alam lang po sa amin para ma-actionan po namin kaagad. Okay, Asek Mendoza, since na-mention niyo na nga po yung magiging proseso, paano po ang proseso ng pagrereklamo o pagsusumite ng report? At nabanggit din niyo din na may QR code din daw po maaaring mascan para mag-report. Paano po ba magiging mechanism po na ito? You say kahit anonymous, no, we do not mind, investigahan ho namin yan. All they have to do is text us or send us a message through Viber, a picture, no. Kahit anonymous, kung ayaw nila sabihin ang pangalan nila, walang problema po yan. We will conduct our own independent investigation on the matter. Gumawa lang po kami talaga dito para mas lalo mapalapit nga ang LTO at mas lalo mapalakas itong reporting system. No? Alam naman natin na kulang ang mga tao ng LTO sa pagpapatupad ng mga batas trapiko, pero sa pamamagitan ng itong hotline number, sana nakikita ho namin na marami na hong nagre-respond, no? A 50% jump in the number of concerns, complaints, and reports that we receive every day. So mukhang sana dire-diretso na po yan para mas lalo nga namin mapalawak yung aming serbisyo, yung aming response time sa ating mga tao. Asek, follow-up lang po, no? So bukod sa, so you can text and you can call. So if we text po, Wala pang call. text, Viber message or text. Viber, okay. So Viber messages and then call. Pag ganun po, ay makakasigurado naman po na hindi bot ang sasagot ng ang ating mga queries, no? Opo, wala ko kaming bot. Viber messages and text lang. No? Please don't call kasi masa-stack up yung number. No? Okay. Wala ko kaming bot. We Alright. have a command center. So, It's open 24/7. 24 hours, 7 days a week po yan. May sasagot po sa inyo. Okay, alright po. Thank you for the clarification po. Viber lang pala, text Viber lang. At text lang. Okay. Opo, wag muna call, hindi pa maganda. Baka mag-lock up yung data sa isang call eh. And then we can send po yung mga photos, mga ebidensya sa Viber. No, isa-send namin Opo. sa Viber. That would be great po. Laking bagay po sa amin yan. Yung mga photos, video shots, no, ng mga traffic violations, no, para talagang mapairal natin ang disiplina sa daan. Kumusta naman po ba ang performance ng LTMS portal sa ngayon? At gaano po ka-secure ang portal na ito? Okay naman po. No, we continue to maintain our cybersecurity in relation with the DICT. No? Talaga binabantayan po natin yan. Napaka-sensitive na mga data po natin. Tuloy-tuloy naman po ang paggamit po niyan. From when I started, was really 70% usage. Ngayon, nasa mga 90% usage na po tayo. We continue address certain enhancements, mga variations na kailangan natin gawin para mas lalong mapalapit yung serbisyo, yung technology sa ating mga tao. So as a whole, it's working. But there's, of course, as the saying goes, there's no perfect system. We continue to refine and enhance the system to make it more responsive. Asek, mapunta naman tayo sa ibang topic, no? Pwede po ba kaming humingi ng update sa mga plaka at license cards? Ano na po ba ang balita dito, Asek? Ako, siguro yung unang-unang makatanggap ng balita, no? We received another 400,000 license cards today, no? That totals now 2.4 million total delivered by our original contractor. Meron na nang titirang 800,000 na i-deliver siguro yan within the next week or two. No? On top of that, meron pa tayo mga 6.5 million cards. No? So we're good. As far as supply side is concerned, we're good until the end of the year.
The same is true with plates. No? We continue to manufacture around 40,000 to 50,000 plates a day. Ang lahat ng machines po natin tumatakbo, including 2 robot machines. No? Ang siguro, ang balakid po natin, no? We just discovered today, again, meron mga dealers po tayo na hindi ho accredited sa LTO. No? Importante siguro sa ating mamamayan, pag bumibili po kayo ng sasakyan, tanong nyo po sa dealer kung accredited po sila sa LTO. Kasi kung hindi po sila accredited, hindi po sila pwedeng humingi ng plaka po sa amin. Kaya yun ang nakita namin. Just today, we already identified 100 dealers dyan lang po sa Calabarzon, no? Na hindi po accredited sa LTO. Kaya siguro dito sa mga taong bumili ng sasakyan dito sa mga dealers na to, wala akong plakang lumalabas. So we're doing a crackdown of all these dealers. Bumababa ko kami sa mga region, sa mga district offices para yung mga unscrupulous dealers po natin na wala akong proper accreditation, masarado po natin. At meron na po kaming mga kasunduan sa mga dealers, no? Meron kami usapan kung how many days, no, they have to bring the plates, the ORCR and RFID machines to their buyers, no? Sa LTO naman po, 5 araw ang binigay namin sa aming sarili, agreement with the dealers. Pag sinabit po nila yung papeles po sa amin, sa 5 araw lang, ilalabas po namin yung plaka, ilalabas po natin yung ating ORCR at yung RFID sticker. There should be no more delay as far as motor vehicles is concerned. We're gearing up already to provide all the plates that is necessary. Siguro nagiging problema lang po natin yung backlog sa motorsiklo, no? Kasi yung carry-over backlog sa amin medyo malaki-laki, nasa mga 12 billion. No? Now we're down to a little over 9 million motorcycle backlog, no? At yun ang inahabol natin ngayon. But as far as four-wheeled vehicles are concerned, there should be no backlog. No? Pag bumili po kayo ng kotse, dapat yung mga plaka nyo, yung mga ORCR nyo, within 11 days, dapat nasa nyo na yun. Alright. Sir, ako po, ang lisensya ko papel. Anong gagawin ko para makuha ko na yung plastic? Kailan birthday mo, Nina? Huwag niyo na po tanungin, malahalata yung edad. Birthday lang. Importante kasi, pero hindi po expired buwan na lang, yung buwan sa na lang. akin po. Ang binigay po kasi Hindi sa po akin expired. papel. So I just need to exchange it to plastic. okay. Yung mga nag-expire po kasi nung April to August of last year, dapat na-renew na nila yan itong April 30. Itong Mayo, we are now catering to those backlog from September to December of this year. Itong May na to, no? So dapat kung ang birthday nyo nahulog ng September to December of last year, kailangan within this month of May, ma-renew nyo na, makuha nyo na yung plastic cards sa inyo. No? By June, yung mga nag-birthday nung January to March 14, kailangan March, no? Kailangan i-renew na nila by June yung kanilang mga lisensya. Pati yung mga mag-birthday ng June, no? They can now go to LTO and get their plastic cards. So by July, wala na po tayong backlog. Dapat we are just catering to those people na mag-expire ang kanilang lisensya this July. So I'll just exchange. Hindi po naman expired. Feb po yung birthday ko. Feb. So, dadalhin ko lang pwede po. Kasi naman po siya eh. Di ba dati kasi wala kayong plastic? Yes. Opo, doon sa district office kung saan mo nakuha yung temporary license nyo, doon mo lang dalhin at they would issue your plastic cards. We are soon, no, we will implement also, Dina, yung Secretaries, no, yung ating appointment system para sa ganun at saka courier system kasi baka gusto ng ating mga ibang publiko na ipa-courier na lang sa kanilang bahay yung mga lisensya. So we're just accrediting the couriers, no? Then they can choose among the accredited couriers kung sino po gusto nila. Yun na nga, kailangan ho nila bayaran yung courier pagdating sa bahay nila. Of course. Yes, parang sa passport po, very convenient. Mas mabuti po talaga para hindi na kailangan pumunta pa doon po. So, mensahe niyo na lang po sa ating mga motorista na nakatutok sa atin ngayon. Alam nyo, ito mga pagbabago na ginagawa natin sa LTO, ito'y bilang tugon rin sa instructions ni Secretary Bautista, no, na mapalapit ang ating serbisyo sa tao. At taking the cue from Bagong Pilipinas, no, yung ginagawa natin nationwide, yun po ang ginagawa rin po ng LTO.
digitalizing our frontline services para kung pwede, wag na sila pumunta sa amin at dadalhin na lang namin yung kanilang plaka, yung kanilang lisensya through courier system, katulad po ng passport. We are soon to perfect this system. We accredit more and more, open po yan sa lahat ng mga possible couriers para mapaganda naman po natin, maging mas convenient, no, sa ating publiko yung pagtransact po sa LTO. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you.